Material, earthly, worldly possessions is not what life is all about. Palitan. Material possessions do not make or define life. At ito isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingan, lalong-lalo sa modern times. Sinusukat ang tao sa laki ng kanyang bahay, dami ng kanyang kotse, sa modelo ng kanyang telepono, sa kamahalan ng pinupuntang restaurant, kung saan siya nagtutour. Sinusukat ang tao, ilan ang kanyang diploma, ilan ang kanyang mga bahay, Naku, kanyang five- kayamanan, gano'n only ang 5 bank minutes. account. Sinasabing malinaw na malinaw. Mag-ingat kayo. 5 minutes. Hindi yan ang sukatan. Sukatan lang yan ng industriya. Kapitalism. Kasi gusto nila kayo magpayaman. Kasi ito yung binibili nyo ang kanilang mga tinda. Ito yung binibili sa kanilang mga binubulag tayo kung ano ibig sabihin ng maganda. Yung magandang babaeng halos masubsob na sa laki ng dibdib na hindi lagdan ng kilo-kilo. Yun ang maganda. Binubulag tayo ng industriya ng pagpapaganda. Binubulag nila tayo, kaya dapat tayong magising at Diyos ang kaliwanagan. Sabi, hindi dyan nasusukat ang ganda ng tao. Kami yan, hindi yan. Ano yan? Nabla yung lalawin. Or the egg here. Hindi sulit na magtulak ka ng mga tao para ka lang magkaroon ng mga material benefits. Material possessions, external bound. Get ready. Masama, ano man ang yaman mo, ano man ang ganda ng mga kapaligiran mo, hanggang labas lang yan, hindi niyan kayang pumasok sa puso. Kaya I don't kahit like paano kaganda ng bihis, pwedeng walang-walang laman ng loob. Empty, malungkot. Although marami rin naman pangit ang bihis na malungkot pa rin. So, ibig sabihin, hindi na dadaan sa ganda. Yan ay, ano ba ang estado ng puso mo? Ano ba ang laman niyan? Yun ang langit. Ang mga kayamanan. Kasi mas madaling lumigaya kung may pera kasi wala. Pero hindi guarantee na maligaya ka kung meron. At hindi rin guarantee malungkot ka pag wala. Yung material things